Okay, morning. This is a motion to cite Chairman George Garcia in contempt of court for his pronouncement that in the Supreme Court, it was published in the Philippine Daily Inquirer. The Supreme Court rules against Comelec Aquino. He will be forced to revert to manual section. As a lawyer, he then should not forewarn the Supreme Court of the consequence of their decision. Dapat igalang natin kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pinangungunahan niya po yung Korte Suprema, gusto niya po sway yung public opinion. Alam niyo po, napakaraming red flags ng Miro at ng Comelec team. Napakaraming mga kaduda-dudang mga pangyayari. Hirit yung bilig. So meron pong may kasalanan dito, walang iba, kundi ang Comelec. Sadya nga nakakataba ng puso kahapon pa yung pagbibigay ng mga suporta ng bawat isa sa atin. Sapagkat nararamdaman ko, alam po ninyo na ang pinaglalaban natin dito, hindi ako. Ako anytime pwedeng umalis sa pwesto na to. Pero ang pinaglalaban natin dito, yung bawat posisyon, bawat karangalan ng bawat isa. Sapagkat alam niyo po na, nung nakarang araw, malisyoso po kasi pagkakasabi, isang opisyal ng Comelec. Hindi binanggit ang pangalan. So doon pa lang, binanggit ang institusyon, Comelec, hindi binanggit ang pangalan. Bawat isang commissioner pwedeng pagbintangan. Bawat isang director pwedeng isama. Bawat isang division chief, opisyal yan, pwedeng masama. Hindi binanggit ang pangalan. Hanggang kahapon, laging paulit-ulit isang opisyal ng Comelec. Siguro takot lang sa live, pero number 2, ayaw talagang sabihin kasi nga buong institusyon ang pakay. Nakakalungkot sapagkat hindi po pinapanumpaan. Lagi at paulit-ulit natin sinasabi, sana panumpaan. Sapagkat panumpaan yan, o under oath na tinatawag, kahit paano may pagsisimulan ng pwede mong mabalikan. Sapagkat natural lamang kapag ang isang karapatan ay nayurakan, ang integridad, pangalan, puri o karangalan ay nabahiran dahil sa mga malisyoso at walang basihang pangaparatan. Di ba nararapat lang ang bawat isa sa atin, nanonood ngayon, nakikinig sa atin, nakatutok sa ating pong pagsasama-sama na ito, bawat isa sa atin mabibiktima ng ganitong klaseng akusasyon. At dapat meron lagi na paraan sa ating batas, sa ating komunidad, sa ating lipunan, na maibalik doon sa nagbibintang yung kasamaan, yung kasinungalingan na ibinibintang. Hindi pa pwedeng basta lang po one-sided, sila lang sila, at pagkatapos, kawawa naman yung mga binibintangan. Sabi ko nga po, nung nakarang araw pa, chairman ng Commission on Elections, isang opisyal ng pamahalaan, na biktima at patuloy na binibiktima ng mga maling paratang, mga akusasyon na talaga namang matutuwa at matatawa ka na lang sa account numbers na mali-mali. So, kung yan yung nagagawa sa isang katulad ko, kahit sa ating pong mga kagalang-galang na senador, kagalang-galang na kongresista, mga nasa executive, ay pwede rin pong maganyan. Kahit nga po yung mga nasa hudikatura, pwede pong mabahiran ng kahit na wala namang mga basihan ng mga paratang. So, ang sinasabi ko po dito, sana po tayo, yung mga kababayan natin, sana po tayo ay maging magmatsyag. Sana po tayo magtimbang kung tayo ay naluloko lamang ng mga taong naglulubid ng buhangin o nagsisinungaling upang yung kanilang mga personal na interes o anumang klaseng interes ay mamayagpag. Hindi po natin dapat payagin yan, lalo pa kung ang pangalan ng isang institusyon ang at stake. Tatandaan po ng lahat, ang Comelec ay isang constitutional body. Hindi naman kami kinreate lang ng batas. Hindi naman kami kinreate lang ng isang ordinansa. Ang ating saligang batas, ang pinakamataas na batas ng bansa mismo, ang gumawa ng Commission on Elections. Kaya nga po, at ang bawat isa na naandito ngayon, merong naglilingkod ng 30 taon, 40 taon, may naglilingkod kahit isang taon, ipaglalaban hanggang kamatayan ng pangalan ng Commission on Elections. Ibaliwala niyo po kami. Ang importante yung buong Comelec. Pilit po namin itinatayo ang karangalan niya. Nung nakaraang linggo lang, sinabi ng Commission on Audit, anong sabi po niya? Napakaayos, napakalinis ng paggastos ng Comelec sa barangay and SK elections. Napakaganda ng report na binigay sa atin. Nung sumunod na araw, bigla na lamang po sila nag-issue. At ang sabi, after 84 years ng Commission on Election, 84 na taon ng Comelec, ngayon lang kami nakatanggap ng unqualified opinion mula sa COA. Anong ibig sabihin po nun?
maayos ang aming pananalapi, maayos ang aming paggastos, maayos ang pamamahala dito sa Commission on Election ng liderato ng COMELEC. So, ibig sabihin po, pinipilit po namin maitayo at tumindig doon sa mataas na antas ng paglilingkod bayan. At pagkatapos bigla ka na lamang dudungisan ng mga akusasyon na sa katotohanan hindi napanumpaan. I-verify pa. Subject sa verification. So kung kayo po kaya ang akusahan ko at sabihin ko rin na subject sa verification, titingnan pa namin. Hindi ba lahat ng nag-aakusa, talagang lagi muna meron kang basihan, may ebidensya ka. At pagkatapos nung nag-verify ka na ng mga local accounts, buti nga po, napakaswerte, na biglang nagpa-receive sa atin ng dokumento. This time, yung palang nakuha ko na white paper, option accounts lang yon. Hindi pala talaga sinama, at dapat tanungin natin bakit hindi sinama sa presscon o doon sa white paper na umiikot ang local accounts. Option accounts lang po, 49. At may mga foreign properties sa iba't ibang bansa. Bakit hindi isinama? Pero at least nung nagpa-receive ng dokumento sa COMELEC, nung isang araw, nagsama ng local accounts sa aking palagay. Kaya hindi nagsama ng local accounts, madali kasing ma-verify. Madali kasing mapatunayan. At yun nga po yung nangyayari na ngayon. Isa-isa sa lahat ng 6 na local banks na yan nagsasabi, peke ang mga account numbers na nakalagay doon sa kanyang pinareceive na dokumento. Peke. Bawat isang pamimeke, isang kaso ng falsification yan, alam ni Commissioner Ray Bulay, dahil city prosecutor ng Manila dati. Isang pagsisinungaling, isang dokumentong peke, falsification. So far, nakaka-4 na ako na certification sa 6 na local banks na nagsasabing walang ganong account at walang ganong pangalan sa aming branch na yan. So, bakit hindi sinama ang local accounts? Bakit foreign lang? Kasi napakahirap mag-verify ng foreign. Ako nga, hindi nga nakakapunta sa bansang yun, nakakatapak. Paano kung verify yung foreign accounts at tapos sasabihin, baliwala ang aking waiver sapagkat yung waiver ko naman daw po ay bluff. Sapagkat yung waiver ko, hindi pwede gamitin abroad. Kaya nga foreign accounts ang ginamit para hindi ko magagamit ang waiver. Kaya ako nag-issue ng waiver para patunayan, wala akong pakialam kahit foreign accounts yan. In fact, sasabihin ko sa bawat isa ngayon, kahit anong dokumento ang papirmahan sa akin patungkol sa mga accounts na yon o property, pipirmahan ko. Sapagkat wala naman ako kahit isa na foreign account, wala rin ako kahit isa na property sa abroad. Napakayaman ko naman na 49 accounts. Sino naman sa atin dito sa bulwagang ito ang may 49 accounts, foreign accounts pa? Sinasabi ko po at paulit-ulit kong babanggitin, hindi ako nakakarating sa mga bansang binanggit na yon. Nakakahiyamang sabihin, dahil wala nga ang aking pumbise. So, kung dadalo ang visa mo, ibig sabihin, limitado ang pag-alis mo. Kahit nga lagi nga akong kinukulit na sumama, hindi na ako nakakasama dahil wala nga akong visa. Hindi ba hindi ka makakapagbukas ng account kahit sa Pilipinas na hindi ka personal na pupunta at makikita? Pwede bang SPA? Pwede bang SPA na magbukas ka ng account? Hindi ba kinakailangan makita ikaw mismo yon? Pati pagmumukha mo, pati pirma mo. Paano ka makakapagbukas kung hindi ka nakakapunta? So siguro po yun lang ang dapat na maramdaman at makita po ng mga kababayan natin. Na huwag naman pong sisirain ang ating Commission on Elections. Huwag naman pong sisirain ang ating pong integridad ng halalan. Kaya nga po, inamin ko kaagad, ako ang pinagbibintangan. Hindi ko papayagan na isang araw ay lumipas at sasabihin sino opisyal ng COMELEC na yan pagkatapos tatahimik ang COMELEC. Lahat na pagbibintangan. Sinabi ko kaagad, ilang minuto lang, pagkatapos na ipahayag yung tungkol sa sinasabing bribery dito sa Commission on Elections, inamin ko, ako ang pinagbibintangan. Tapos, wala tayong nang paikot-ikot pa. Akong pinagbibintangan, hindi ko kahit sinong commissioner o kahit sinong opisyal ng Commission on Elections. Sapagkat may hawak ako, nung inuulit ko, inilala ko sa Kongreso at sa mataas na kapulungan na mismong white paper na yan. So, ako po'y nalulungkot sapagkat bumababa sa level ng ganito na dapat sana bilang mga sibilisadong tao ng isang pamayanan, ang diskurso, ang debate, ang usapan ay nasa level ng legal, ethical, moral, at yung tinatawag natin civilized discussion naman. Di ba ba? Kung ako kaya ang magbintang at sabihin kong for verification, di ba ba? Hindi kaya sila masasaktan din? So again, nagpapasalamat ako sa lahat ng opisyal, kawani ng ating komisyon sa main at saka sa field. Hindi natin kinakailangan magkaganito. Hindi natin kinakailangan magsama-sama para dito, para lang sa isang tao.
Subalit kailangan natin ito para sa ating komisyon. Sapagkat ang bawat isa sa inyo, ang alam ng lahat ng nasa inyo, kayo ay taga-COMELEC. And therefore, kapag may dungis, may bait sa COMELEC, pati pagkatao nyo, sira. Kaya hindi lang po ito dahil sa akin. Ito po ay para sa ating lahat, inuulit ko. At nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin sa media, sa pamamahayag. Sapagkat nabibigyan nyo ng pagkakataon ng COMELEC lagi na magpaliwanag. Nabibigyan nyo kami ng equal opportunity. At doon sa amin po naman mga detractors, o yung mga pilit na sumisira sa amin, ang isa lang po masasabi namin, natapos na po yung inyong panahon at oras. Masyado nyo po nauubos yung aming oras sa mga walang kwentang mga paratang. So kami naman po, ang ibig sabihin namin, maghahanda na lang kami para sa eleksyon. Sapagkat pag may nangyari pa sa eleksyon at hindi kami nakapaghanda, kami naman nagsisisihin. Mas maganda, focus kami sa halalan. Nabibigyan na sila masyado madaming airtime ng libre. At pagkatapos, alam na namang ginugugulan kahit sa social media, may mga troll farms pa para ikalat yung mga malisyosong mga paratang na yan. So, ang sinasabi po natin, sa mga susunod na araw, pag-iisipan na namin yung pag-file ng kaso, lalo ang inyong lingkod. At the same time, hindi na namin papansinin yung mga ilang ibabato pa dyan. Sapagkat bawat reaction mo sa pagbabato, natutuwa sila. Sapagkat, ayan na naman, may interview na naman, naandyan na naman ang tilabsik ng camera. Naandyan na naman ang bawat mga miyembro ng media na i-interviewin tayo. Meron kasing mga nabanggit na bagong accounts, yung mga local accounts. Di ba, doon sa press con at saka doon sa hawak ko na white paper, wala kasi mga local accounts. Kaya po ako ay nag-issue muli ng number 1, supplemental affidavit of denial, para po under oath, para po makasura pa ng perjury, na may kulong na 6 hanggang 1 taon na pagkakakulong. Kapag nagsisinungaling ako, dinidinay ko yung lahat ng accounts na yan. At number 2, nag-issue muli ako at ang aking pong asawa ng sworn waiver ng lahat ng accounts na ito. Kung sa amin nakapangalan, sa akin o kung kanino nakapangalan, sa aming dalawa, may authority ang Anti-Money Laundering Council, ang National Bureau of Investigation, na tingnan ang lahat ng accounts na ito, sa akin ba nakapangalan, ano ang pinanggalingan yan, ano ang history, although bagamat meron ng 4 kaagad na nag-responde isang araw na nagsabi, peke ang lahat ng mga accounts na yan na pinipresenta nyo. Ang Land Bank of the Philippines, ang kauna-una naging siya, nasa baba lang kasi natin, katabi, napatawa sapagkat sa tingin pa lang nila sa accounts, mali na. Sapagkat may numero lang ang bilang ng accounts ng Land Bank. So doon pa lang, sige pa, pagpalagay ka ng isang account na katabi lang ng COMELEC, nasa baba lang ng komisyon. Diba ganun karahas, ganun kakapal ng pagmumukha yung mga gumawa niyan, sapagkat nasa baba lang namin ng Land Bank, ang daling mag-verify. Ang daling mag-verify. Hindi ba gano'n na lang tayo, gano'n na lang po tayo, nililin lang ng mga yan. Minamaliit ang kakayanan ng sambayan ng Pilipino sa ating pong kakayanan na mag-isip, kakayanan na tuwingnan ang tunay na katotohanan, sapagkat napakadali na i-verify yung ganyang klase ng mga dokumento. Isipin niyo po, yan po ay bilang challenge sa bawat isa rin. Na sana po wag tayong basta maniniwala. Lalo po yung nasa social media, wag natin paniniwalaan kaagad. Sapagkat minsan po, nakakasira po yun sa puri ng isang tao. At pag nasira po yun, napakahirap ibalik kasi social media po yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Chairman Garcia. Sir Gerald Naval from Malaya. Sirs, good morning. Ma'am, good morning po. Ma'am, sir, yung pong sa pagpa-file lang po ng case. Una po, who are you looking to file against? Is it only Congressman Erice or pati si Congressman Marcoleta? And how probable po yung pagpa-file ng case as of now, sir? Maliwanag po ngayon kung sino nagbigay ng dokumento at sino may hawak ng dokumento na pinatanggap po sa atin. Sapagkat yung po kasi may hawak ng dokumento at pinareceive sa opisina ng chairman, ay mga falsified documents, ang tawag po yan. Pineke ng mga dokumento. At dahil po sa pineke na dokumento, isa sa mga batas na nasa revised penal code na tinatawag Kodigo Penal ng Pilipinas, ay ang pagpaporsifika ng mga dokumento, pribado man o pampubliko. Ngayon po, ang sabi ng batas, napakatandang-tanda ko yung aking professor sa criminal procedure, ang present Chief Justice ng Supreme Court. Ang sabi niya, ni Chief Justice Alexis Mundo, sabi niya, he who is in possession of a falsified document is presumed to be the author thereof. Anong ibig sabihin? Presume. Kahit pa sinabing ipinadala, kahit pa sinabing napulot ko lang yan sa tabi-tabi, kahit pa sinabing dinala sa bahay ko yan, ang sabi ng batas, presumed to be the author thereof. So, siguro po doon pa lang, kahit naman hindi ka abogado, malalaman mo na napakalakas ng kaso. Ngayon po, doon sa mga ibang mga taong involved,
Hihintayin ko po ang NBI. Sapagkat patuloy na po at nag-iimbestiga ang National Bureau of Investigation. Muli, sinasabi ko napakataas ng integridad ng NBI at na namumuno nito ngayon sa kasalukuyan. Kung kaya sobra po ang tiwala natin na ito'y kaagad magkakaroon ng resulta sa kanilang investigasyon. May mga leads na rin po sila na kanila pong tinitingnan. Lalo pa, nagkalat sa social media, sa Facebook nga nagkalat yung supposedly accounts, dokumento na natanggap ng isang tao pero pinareceive sa COMELEC. Bakit hindi ko po binabanggit ang pangalan? Hindi ko binabanggit ang pangalan sapagkat una, abogado ako. Number 2, kaya hindi ko binabanggit ang pangalan. Hindi rin naman sila nagbabanggit ng pangalan. Hindi rin ako magbabanggit ng pangalan. Bayaan na lang, hintayin na lang yung kaso ipafile dahil nandun yung pangalan. Maraming salamat, Sir Gerald. Kung wala na pong follow-up question, Sir Gerald, mula po kay Sir Mon Valdez ng TV5. Good morning po, Chair, and to the commissioners. Actually, tatanungin na po sana namin, sir, kasi you're mentioning about the white paper that is spreading po ngayon na sinasabi nyo nga na alam nyo na yung demolition job. Kasi once and for all, baka dapat malaman na po ng public, sino ba yung nasa likod po nitong white paper na ito? At saka, if ayaw nyo pong pangalanan, ano lang po yung probably, wala bang clue? Ganito po, may kaso ang COMELEC sa Korte Suprema ngayon. At ang kaso yan ay patungkol sa pinasok naming kontrata. Lahat ng bahid na maibabato sa COMELEC patungkol sa kontrata sa kumpanya na kung saan nakipagkasundo ang COMELEC ay mga bahid na pwedeng maka-impluensya sa Korte Suprema. Napansin nyo, mga ilang araw kaming binabanatan. Ngayong araw ang filing ng komento namin. Kayo na bang magbigay ng konklusyon kung ano man. Pero sinasabi natin, pabayaan po natin ang Korte Suprema na magkaroon ng independent na determinasyon ng kaso. Base sa ebidensya, base sa mga facts na naibigay, at base po sa batas, sapagkat kataas ang hukuman po yan. Ang respeto sa Korte Suprema ay dapat gano'n na lang. Pinailan ako kahapon, sermon, ng motion to cite in contempt, petition to cite in contempt. Ang sabi ko, natuwa ako kahapon. Ako pa ba? Ako pa ba ang nagpapailan ng to cite in contempt? Sa sinabi kong 2 sentence, ang sabi ko, ang tanong sa akin, at uulitin ko, Chair, pag walang makina, ano mangyayari? At tuloy ng eleksyon, manual tayo. Mali po ba yung sagot? Walang makina, anong gagawin ng COMELEC? Tuloy eleksyon, manual. Walang makina Ang tanong, paano kung utusan kayo na yung dating mga makina ang gamitin doon? Wag may magagawa ba ang COMELEC? Gagawin namin kung anong gusto ng Korte Suprema. Ang sabi, tinatakot ko raw ang Korte Suprema. Kayo na po magsabi, pananakot po ba yun? Samantalang may nag-press kong pagkahaba-haba, ganun nakakapal. Kino-compare na namin ang lahat ng statement patungkol sa merito ng kaso mismo. Pero kahit isang pagkakataon, nag-file ba ang COMELEC, ang inyong lingkod, ng motion or even petition to cite in contempt? Hindi natin ginawa yun. Bakit? This is a free country. Sige lang. Sa bandang huli naman, malalaman naman ang kataas-tasang hukuman, sino nagsasabi ng katotohanan. So yun lang po ang gusto nating sabihin. Sana po, madiman natin, sermon, madiman natin doon sa nag-aakusa, panumpaan nyo kaya yan? Yung inyong mga sinasabing yan. Yung bawat isang accounts, yung 49 accounts, panumpaan kaya nila? Yung 6 na local accounts at yung mga properties, panumpaan kaya nila? Bakit hindi nila magawa? Hindi po ba? Na ako na nanumpa at nag-issue ng waiver, ang sabi, bluff ang waiver ko. At least nag-issue ka ng sworn. Sworn yun. Hindi yun biro-biroan lang. Under oath yun. Abogado ako. Pwede akong balikan sa aking pinanumpaan. Yun po ang ibig kong sabihin. Maraming salamat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rodlas Sherwin, COMELEC chairman have the right to tell the truth to the public according to his mandates as chairman. Pahayag naman ni Lani Banzan, kung gusto nyo ng malinis na election sa May 2025, tanggalin si COMELEC Garcia dahil sayang ang boto nyo at walang mangyayari. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Antonio Rafael. Lakas loob nitong si Garcia dahil alam niya ang tungkol sa bank secrecy law. Alam niya na hindi magbibigay ng bangko ang information tungkol sa mga deposito ng mga tao dahil sa batas na yan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.